Hello everyone! Welcome back sa The Chubby Feed. Sa video natin ngayon, dadalhin ko kayo sa isa sa mga pinaka-inaabangang railway project sa Metro Manila at Rizal, ang MRT Line 4. Habang bumabiyahe tayo mula Taytay Rizal hanggang EDSA Ortigas, isa-isahin natin ang lahat ng planong istasyon ng MRT4. Pag-uusapan natin kung saan eksaktong itatayo ang bawat station, ano ang mga pangunahing landmarks na kanilang pagsisilbihan at bakit napakahalaga ang proyektong ito para sa daan-daang libong commuters na araw-araw dumadaan sa Ortigas Avenue. At syempre, sasagutin din natin ang tanong ng marami. Bakit hanggang ngayon ay wala pa ring malawakang construction ng MRT4? Pero bago tayo magsimula, kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa bagong developments, construction updates, infrastructure projects, malls, at mga interesting places around Metro Manila, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa The Chubby Feed, at pindutin ang notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na uploads. Kaya tara, let's go! Ang MRT Line 4 ay isang fully elevated railway na mag-uugnay sa EDSA Ortigas hanggang Taytay Rizal. May haba itong humigit kumulang 13 kilometro at magkakaroon ng 10 estasyon kasama ang isang depot sa Taytay. Layunin nitong mabawasan ang matinding trapiko sa kahabaan ng Ortigas Avenue, isa sa pinakaabalang kalsada sa Metro Manila. Kapag operational na ito, inaasahang bababa sa wala pang 30 minuto ang biyahe mula Taytay papuntang Ortigas CBD, kumpara sa isang hanggang 3 oras kapag rush hour. Marami ang nagtatanong kung bakit tila tahimik pa rin ang MRT4. Ang totoo, hindi po ito kinansila. May ilang mahalagang hakbang pa na kailangang tapusin bago magsimula ang full-scale construction. Una, patuloy pang fina-finalize ang detailed engineering design ng proyekto. Pangalawa, nakikipag-usap pa ang DOTR at ang Asian Development Bank para sa final loan project financing, lalo na matapos baguhin ang proyekto mula sa orihinal na monorail patungo sa mas mataas na kapasidad na metro rail system. Dahil dito, tumaas din ang inaasahang halaga ng proyekto. Kasabay nito ang right-of-way acquisition, relocation ng utilities tulad ng kuryente, tubig at telecom lines at iba pang pre-construction requirements. Ibig sabihin, may ginagawa na sa likod ng proyekto kahit wala pang nakikitang malawakang civil works sa buong alignment. Sa ngayon, wala pang opisyal na petsa ang DOTR kung kailan magsisimula ang full-scale construction ng MRT4. Patuloy pa rin ang pag-aayos ng financing, detailed engineering at right-of-way acquisition. Bagamat may mga ulat na posibleng umusad ang construction sa 2028, hinihintay pa rin natin ang opisyal na anunsyo ng DOTR bago ito magkumpirma. Babaybayin natin ang kahabaan ng alignment ng MRT4 station para may idea kayo kung saan ang posibleng lokasyon ng mga estasyon. Dito tayo magsisimula sa Taytay papuntang EDSA Station. At narito na tayo sa magiging Taytay Station, ang eastern terminus ng MRT4. Malapit ito sa Taytay Public Market at dito na rin matatagpuan ng maintenance depot kung saan ipaparada, lilinisin at i-maintain ang lahat ng tren ng MRT4. Kapag operational na ito, magiging pangunahing gateway ito ng mga residente ng Taytay papunta sa Metro Manila. Sunod nating mararating ang Manila East Road Station.
Pagsisilbihan ito ang malaking bahagi ng Central Taytay at mga residential communities sa paligid. Malapit din ito sa iba't ibang commercial establishments, kaya inaasahang maging isa ito sa mga kabilang istasyon sa silangang bahagi ng linya. Ito naman ang magiging Tikling Junction Station. Kung madalas kayong bumiyahe papuntang Antipolo, Angono o Binangonan, siguradong pamilyar kayo sa Tikling. Isa ito sa pinakamatraffic na intersection sa Rizal. Kapag natapos ang MRT-4, malaking ginawa ito para sa mga commuter na araw-araw dumadaan dito. Susunod ang San Juan Station sa Taytay. Pagsisilbihan ito ang mga residential communities at mga negosyo sa bahaging ito ng Rizal. Inaasahang mas mapapadali rin ang access ng mga residente papuntang Ortigas at EDSA. Narito naman tayo sa Cainta Junction Station. Isa ito sa pinakamahalagang istasyon ng MRT-4. Ang Cainta Junction ay isa sa pinakaabalang transport hubs sa silangang Metro Manila. Libu-libong jeep, UV Express, bus at pribadong sasakyan ang dumadaan dito araw-araw. Kapag may MRT na rito, malaking bahagi ng trapiko ang inaasahang mababawasan. Susunod ang St. Joseph Station. Pangunahing magsisilbi ito sa mga residential subdivisions at mga paaralan sa paligid ng Ortigas Avenue Extension. Magiging mas mabilis ang biyahe ng mga estudyante at empleyadong papasok sa Metro Manila.
Ito ang magiging Rosario Station. Isa ito sa pinaka-aktibong commercial areas ng Pasig. Malapit ito sa maraming opisina, warehouses, retail centers at residential developments. Isa rin ito sa mga lugar na madalas nakaranas ng matinding trapiko sa rush hour. Mapapansin ninyo na bahagyang lumilihis ang alignment ng MRT-4 mula Rosario papuntang Tiendesitas bago ito muling bumalik sa Ortigas Avenue. Ang pangunahing dahilan nito ay ang right-of-way. Sa bahagi ng C5 at Ortigas Avenue Extension, mayroon ng mga existing flyovers at iba pang infrastruktura. Kung ipipilit na dumaan dito ang elevated railway, magiging masyadong matarik ang alignment at maaaring mangailangan ng demolisyon ng mga existing structures na hindi praktikal. Kaya inilihis ang linya sa bandang IBI na ngayon ay bahagi na ng SMDC property patungong Tiendesitas bago ito muling bumalik sa Ortigas Avenue. Sa ganitong paraan, may iwasan ang mga existing structures habang nanatiling ligtas at mas maayos ang disenyo ng railway. Isa sa mga pinaka-exciting na station ay ang Tiendesitas Station. Bukod sa Tiendesitas, pagsisilbihan din ito ang Bridgetown, Ortigas East at iba pang malalaking mixed-use developments. Sa mga susunod na taon, posibleng ito ang isa sa magiging pinaka-importanteng business station ng MRT-4 dahil sa dami ng bagong developments sa paligid. Narito naman tayo sa Meralco Avenue Station. Ito ang magsisilbi sa malaking bahagi ng Ortigas Center, isa sa pinakamalaking central business district sa bansa. Napapalibutan ito ng mga office towers, government offices, hotels, malls, at residential condominiums. At narito na tayo sa huling istasyon, ang EDSA Station. Ito ang magiging western terminus ng MRT-4. Napakahalaga ng istasyong ito dahil magkakaroon ito ng koneksyon sa MRT-3 at sa hinaharap ay inaasahan ding magkakaroon ng integration sa Metro Manila Subway sa Ortigas area. Layunin itong gawing mas madali ang paglipat ng mga pasahero sa iba pang rail lines. Kapag natapos ang MRT-4, hindi lang ito mapapabilis ang biyahe ng mga taga Rizal papuntang Metro Manila. Posible rin itong baguhin ang buong Ortigas Avenue Corridor, mabukas ng mas maraming negosyo at hikayatin ang mas maraming transit-oriented developments sa Pasig, Cainta at Taytay. Bagamat kailangan pang maghintay ng kaunti dahil sa mga natitirang engineering, financing at right-of-way requirements, malinaw na isa pa rin ang MRT-4 sa mga pangunahing railway projects na inaasahang magpapabago sa transportation sa silangang bahagi ng Metro Manila. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, subscribe sa The Chubby Feed at i-click ang notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na construction infrastructure updates. Maraming salamat sa panonood. Magkita-kita tayo sa susunod na video.